Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, Reaction Man. Una sa lahat, Miguel, shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si Reaction Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping ko, dahil nga po sa kadaldalan nito ni Harry Roque, nalaman o natuklasan ng attorney ng bayan na patas kung lumaban. Walang iba, highly recommended, Batas with Attorney Claire ang kanyang YouTube channel. Dahil sa sobrang kadaldalan, eto na, hinimay-himay na ni Attorney Claire ang nasabing mga kadaldalan ni Harry Roque. Okay? So, totoo ito. Hindi pala ito chismis, mga ka-action, mga kakamping. May isang interview din ako po na napanood na kung saan tinatanong ito si Congressman Erwin Tulfo. Pero ang sabi niya, wala siyang kapasidad para sagutin. Pero ang sasagot daw dyan, ang may karapatan na magpaliwanag, ang dating Pangulong Duterte. Ito po ha, abogado sa abogado na po ito. Okay? Highly recommended ko po sa hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel na Batas with Attorney Claire. I-search nyo lang po yan. Attorney, congratulations. Mahigit 200 na ang subscriber mo. I'm happy for you. Okay? So ito po, mga ka-action, mga kakamping ha, panoorin muna natin ang kanyang paghimay-himay sa kadaldalan ni Harry Roque. So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talagang usapin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at ang China kasi nga po lumalala na yung... Kasi umamin na si si Attorney Harry Roque na totoo na mayroong usapan tungkol doon sa hindi dapat magdala ang mga kababayan natin o Coast Guard o representative ng bansa natin ng mga repair materials sa BRP Sierra Madre. Talaga daw ganong may usapan, inamin na niya. So kasi di ba tinuturo ng China na merong deal with Pangulong Duterte na hindi magdadala sa BRP Sierra Madre ng pwedeng yung materials na magkukumpuni doon sa nabubulok na vessel. So ngayon, inamin ni Harry Roque na merong deal. At na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive. Para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong, Mutual Defense Treaty. Pero nga po. Kaya nagagalit ang China sa atin. Kaya lumalabas na sinasabi ng China na po-provoke sila dahil tayo daw yung hindi tumutupad. Doon sa naging usapan. Sa naging kasunduan. Kung tumutupad lang daw tayo, sabi ni Harry Roque, hindi mapoprovoke ang China. So lumalabas sa mga statements ni Attorney Harry Roque, Pilipino ang nagpo-provoke sa China. Maliban pa dyan, parte. Kasi sinimulan niya yung speech, sinimulan niya tong statement niya na natatakot siya na baka mag-declare ng martial law si PBBM. Bakit naman magde-declare? Ayan. Ang sabi niya kasi nabanggit ni PBBM sa Germany na mayroong mga attempt of annexation, pag-annex ng territory ang China. So with that daw, pwede daw mag-declare ng
So, Martial law. may ano ba yun? May threat partner sa ating ano? Yun yung narrative ni Pananakop ba yun? partner. Kasi nakita ko naman yung statement. Sabi naman ni PBBM dito, mga kayubi. Sabi niya dito, ito ayan tayo, ayan. Kita ba niya? Ayan. Ito yung news. Yan. So, Marcos vows to continue defending PH territory amid China's incursions. So, sinasabi niya dito, partner, na ipagtatanggol pa rin niya yung Pilipinas, pero hindi naman siya, he will not go into war. Hindi, lagi lang tayo magpoprotesta. Sa ano pa rin tayo? Diplomatiko na paraan. Yes, partner. Kahit na may mga attempt, no? Active attempt by the China to annex some of our territories dito sa Pilipinas. So, paano mo ba ma-explain yung ginagawa na pagpigil sa atin, yung mga Coast Guard natin, na pumunta sa BRP Sierra Madre? 'Di ba? Na kiniklaim nga, may mga statements ng China na kiniklaim na itong mga territory ng Pilipinas supposed to be kanila. So how can PBBM describe that action? So ayan, sabi niya, more attempt, no, by the Chinese to annex some territory. And because of that word annex, sabi niya, doon daw siya nagkakaroon ng fear. Na pagkaroon ng annex, ibig sabihin, baka makapag-declare ng martial law si PBBM. Abay, habang ako ay nasa China, nasa Germany naman ang ating PBBM. At bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na para bagang magsisimula na ang giyera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubin na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon na sinusupil ang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy, sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, sa pamamagitan ng pag-aaresto ng Kongreso, para bagang ito ay preparatory to martial law. At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex ng China ang ating teritoryo? Kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas, or di naman kaya insurrection, yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. Dahil nga, sinabi nga niya na kapag dalawa daw lang dahilan o reasons na makapag-declare ng martial law. Invasion, of course, ng other country, saka insurrection ng mga kapwa natin Pilipino. So, lumalabas dito na baka makakreate ng invasion because sinabi nga na binanggit ni Pangulong Marcos na yung parang plan to annex some territories. Plan ng China. Yung ganong statement, partner, hindi ba yan nakakaalarma? Nakakaalarma siya. Diba? So, hindi ba yan, partner, na po pwedeng gumawa dyan ng paraan ng Estado natin kung yan ay nakakaalarma para sa ating mga kababayan? Sa akin, partner, nakakaalarma kasi may mga threat may mga iniwan threat siya na sabi niya, pag ito nangyari, well, ang himagsika naman, halos namatay na o patay na yung CPP-NPA, kaya nga hindi na dapat mag-peace talks. So ngayong ginamit ni PBBM yung salitang annexation, ang ibig sabihin yun, linulusob na ng China ang Pilipinas, inaangkin at ating teritoryo, meron ng invasion at dahilan na para mag-deklara ng martial law. At dahil nga ang ginagawa nila, dinidemonize nila yung lahat ng mga nagsasabing wala tayong interes para makipagkaibigan sa ating kapitbahay na pangalawang pinakamalakas na ekonomiya at kinakailangan makinabang tayo sa pag-unlad ng China,
tinatawag nila ako harimaw, sinasabi nila taksil. Ang ibig sabihin yan, sino ngayong Pilipino ang tututol sa deklarasyon ng martial law kapag sinabi ni Presidente Marcos na linulusob na ang Pilipinas at ina-annex na ang teritoryo ng Pilipinas? Yan ay classic invasion, dahilan para mag-martial law. At mukhang mauulit muli ang kasaysayan na dinaanan natin under Marcos Sr. Like father, like son, sabi niya ganun. Hindi pa siya sigurado, partner. Yun ay parang ano lang, partner, di ba? Hinala niya. Yun lang yung basa niya, pero partner, tandaan natin. Under sa Constitution natin, partner. Hindi ka basta-basta pwede mag-declare ng martial law. Yes, oo. Nasa batas natin, Section 18 to sa Executive Department, partner, na kapag ikaw ay nag-declare, halimbawa, nagkaroon talaga na partner, pag niluso ba tayo, hindi ba talaga kailangan mag-declare ng war and martial law? No. Kailangan yun. Correct. Pero yung gagawa-gawa lang ng kwento na ay mag-invade ang China, tapos bigla ka na mag-declare ng martial law, wala kang dahilan, you cannot do that. So, and the president cannot do that alone, partner. Exactly. Kasi pwede yan, iharangin, halimbawa, emergency, bigla nag-declare. Pero pwede yung harangin ng Kongreso. Diba? Tapos, after that, partner, yung mga ibang mga proceedings dito, pwede i-question sa Supreme Court. Diba? Kahit sabihin mo na, at yung pagbawi ng Kongreso, partner, sa pag-declare mo ng martial law, hindi yung pwedeng bawiin ng presidente. So, hindi alone. Hindi mag-isa magde-declare lang na ang Pangulo lang ang magdedesisyon dyan. Ng martial law. So yun partner. And at the same time, sabi niya, na malamang, pag nag-declare na ng martial law, plan B daw ito kapag hindi natuloy yung People's Initiative. So, tingin ko, itong martial law, plan B nila kung hindi nila maiusad yung charter change sa pamamagitan ng bribery initiative. Kung hindi nila matatanggal ang Senado at kung hindi nila mapapatagal ang termino ng lahat ng nanunungkulan ngayon sa pamamagitan ng charter change, gagawin nila yan sa martial law. Babaliwalain nila ang 1987 Constitution, wala mo ng saligang batas, magkakaroon ng panibagong Freedom Constitution na 1 page, mananatili sila sa pwesto hanggang gusto nila, ikukulong nila ang lahat ng kanilang mga kalaban, ipasasara ang mga media establishments, hindi lang ang SMNI, kaya kayo GMA, Bulletin, Inquirer, The Star, tandaan ninyong sinasabi ko, kung nagawa nilang ipasara yung kaisa-isahang media outfit na sumuporta sa kanila nung eleksyon, anong gagawin nila sa inyong mga naging kalaban niya nung eleksyon? Huwag kayong maniwala na kayo ay safe. Pag nag-martial law, lahat kayo sarado dahil kalaban ng diktadura ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Mark my word, matuto na kayo sa kasaysayan. So bakit sa tingin ko magdedeklara si PBBM? Kasi nga po, yung binitawan niyang salita na China will annex our territory, yan po ang tinutukoy niya, invasion na basehan para magdeklara ng martial law, mawala ang demokrasya, mawala ng bisa sa saligang batas, pwedeng supilin ang karapatan ng malayang pananalita, yung peaceful assembly, at dahilan para magpasasa na naman siya sa posisyon gaya ng ginawa ng kanyang ama. Dami-daming medyo hugot ni Atty. Harry Roque na parang ang hirap niyang i-connect the dots. Parang, saan ang galing? Yung ganun mga information. Diba? So, sa ating mga Pilipino na hindi masyado nakakaintindi nito, syempre, nakakatakot yan. Kaya sabi nga niya, mag-ingat kayo kasi pag nagkaroon ng declaration ng martial law, magkakaroon ng freedom of constitution, ipapasa na lahat yung ibang mga media, hindi lang SMNI, ipapakulong yung mga baka doon kalaban. Baka doon yung tumbok niya, partner. Dahil nga rito sa SMNI. Pinaprubahan na ng mababang kapulungan, di ba? Para sa revocation ba yun? Di ba? Ng prangkisa. Tingin ko, partner. Doon tinutumbok yung kanyang sinasabi. Kaya dinudugtong niya yung martial law para ipaalala muli sa tao na baka, kasi puro sinasabi niya baka, walang kalabaw, partner. Baka,
Puro ano lang baka ganito, baka mangyaring ganito. Baka mangyaring ganito. Pero partner, sa akin lang, kung ordinaryong tao ka, tapos hindi i-explain na buti ni Atty. Harry Roque, itong mga to, maniniwala ka. Mahirap. Meron kang gustong i-convince sa mga taong ito na hindi naman maiintindihan mabuti kung ano yung nasa batas. Yun nga ang tinatanong ko. Delikado yun. Yun nga ang tinatanong ko. Yun ba ay walang sa tingin mo violation sa ginagawa, partner? Dahil kung sabi mo kung ordinaryong tao ang papakinggan dun sa mga sinasabi, talagang aalarma. Oo, di ba? Matatakot. Kaya nga sabi nung iba mga parang nag-comment, naku, wag naman sana tayo magkagera. Di ba parang, sabi nga ni PBBM, hindi naman wala siyang balak at hindi, never siya di ba? Never siya mangunguna, but he will continue fighting for the rights para sa territory natin. Correct. Yun lang naman, di ba? So, kaya nga sabi natin, kahit dati nga walang martial law, pero hindi na na-renew yung ABS. Outgoing President Rodrigo Duterte slammed ABS-CBN yet again. In his speech at the oath-taking ceremony of newly elected officials in Davao City, Duterte insisted that the network never paid taxes despite already being cleared by the Bureau of Internal Revenue. The outgoing president went on to admit that he used his presidential powers to call for its shutdown. Ana nakawatan ang ABS-CBN. Kaya tinira ko talaga sila. Talagang, I use the presidential powers to tell Congress that you are dealing with scoundrels, and if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. No. Yung Rappler, na yung mga panahon na yun, anong comment dun ni sa Atty. Harry Roque? Hindi na rin yung ABS-CBN. Medyo sabi ng Rappler na bully sila. Diba? Pati yung Inquirer. Sila ang may sabi na pinapatay ko raw ang mga mahirap. Alam mo ang Inquirer kahapon, talagang bully. Basura talaga yan. Pati yung eleksyon na the poor will be killed. Tignan akong mag-Island. Ayaw ko ba? But someday, hindi ko tinatakot, but someday yung karma nila dadating. Talagang mga hiya ang mga journalista na. Sabihin ko sa iyo, talagang walang hiya. Pati yung ABS-CBN. Because if I have the money na ninyo, nandyan ako sa gobyerno ngayon and you can request any son of a there sa Central Bank, tell them to get a statement. Bakit ako magbigay sa kalaban ko? If there is really 200 million sa account ko, I will resign tomorrow. Yan ang hamon ko sa lahat. And if my children would get involved in corruption, I will gladly step down. Yan ang totoo mga inquirer, mga kayo, pati yung ABS-CBN. Basura yung inano ninyo. Dapat may magsabi sa inyo ngayong inan ninyo, sinubrahan ninyo ang kagilakuhan ninyo. Dapat alam somebody should say inan ninyo. Baka takot magsabi, patakihin mo na ako natakin. Araw-araw, pag makita kitang may-ari, sabihin kita, mukain kita na mo, bastos ka. Marami pa ko speculation siya na, may sakit ako na, bakit ang lolo mo hindi namatay? Talaga ito. Hoy. Kayong mga Preto, kayong mga Lopez, did your grandfather live forever? Kayo. Pagbuti yung magbabuyan na tayo dito. Ayan o, hindi magbabuyan tayo araw-araw. Mga bastos rin kayo. Totoo lang, yung ginagawa ninyo, kabastos. Di ako, kuha ko ng programa araw-araw dito sa PTV4, bastosin ko rin kayo. Ganun na lang. Pag sinabi mo, editorial mo, sabihin ina mo rin. Para tabla-tabla tayo. Inquirer, you've never been fair. I know that it's supposed to be antagonistic, but fair, you're not. Bastos kayo, pati ABS-CBN, bastos. Bastos talaga. Kasi alam nila, without checking sa the veracity of the truth about, pag eleksyon na, pera-pera na eh. Kung sino yung makabayad ng pera, yun, publish nila. Kaya itong mga mayan, akala mo mga honest, mga respected members of society. Okay, mukhang pera yung mga totoo. Kaya ilang mga tao, differ kasi may-ari ng newspaper, may-ari ng baka takihin ka. Well, let us see. Yan ang. That's what ails the Philippine society. It's the corrupt media. Yung muka nila Preto, pati Lopez ng pera at yung simbahan. Yun lang, di ba? Ang posisyon naman natin hanggang ngayon, dyan sa usapin ng WPS, mga kasama, kung hanggat kayang magpasensya,
Oo. Ganun. Hindi naman tayo nag-water cannon. Wala tayong ganun. Kung ano mga ginagawa ng pangbobono sa ating, di ba? Ang lumalabas pa kasi pa rin tayo sa diplomati. Hinahon pa rin. Oo. Ang sa akin lang partner, bakit kailangan sabihin ni Atty. Harry Roque na tayo yung nagpo-provoke? Oo. Sabi niya pa nga, dapat daw, lumalabas pa daw na tayo yung nagpo-provoke kasi doon sa pag naglalayag ka partner, magkaiba daw yan. Dapat daw, nag-o-overtake ka sa, tama ba? Nasa right side, sabi niya ganon. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Sa right-hand drive po, ang overtake hindi dito sa right side. Pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Kung titignan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang tayong nang bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroroon. Dapat nasa starboard side. Okay. Pero lumalabas kasi, lagi tayo nasa left. Tapos lumalabas tayo daw ang nagpo-provoke dahil nandun tayo sa left. Pero hindi ba nila nakikita na tayo yung naglalayag lang ng diretso tapos tayo yung kinakat? Tayo yung kinakat. So tayo pa ba yung nagpo-provoke kung tayo yung kinakat ng kabilang ng ibang vessel? 'Di ba? Parang nasaan na yung right of way na pinag-uusapan na yung tamang path na dapat mong daanan kung dapat nasa right side ka at nag-o-overtake ka sa right side. Kung ikaw naman yung sinusundan, hinahabol at kinakat ka. Correct. Tapos tayo pa ba yung nagpo-provoke nun? Parang sana ma-explain lang mabuti to para hindi naman maligaw yung mga kapwa natin Filipino na tayo ba talaga yung nagpo-provoke? Dahil hindi tayo sumusunod sa naging deal dati na huwag magdadala ng repair materials doon. So partner, pag hindi nagdala ng repair materials doon, anong balak talaga? Kung deal ito ni Pangulong Duterte, gusto niya talagang lumubog yung barko natin doon, yung BRP Sierra Madre. Tanong ko lang, gusto niya na ba niyang palubugin kaya siya nakipag-deal sa China with that? Na inamin naman ni Atty. Harry Roque na may deal talaga. Okay, sige partner. Mga kasama, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Ako po inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. At ako si Atty. Claire Cas, nagpapaalam, huwag tulugan inyong karapatan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin ang paghimay-himay ni Atty. Claire Castro ho mga ka-action. So wala na po akong masabi dahil abogado na po ang naghimay-himay sa nasabing secret deal ni dating Pangulong Duterte. Hindi pala yon chismis ha. Gaya ng sabi nyo, rumor-rumor lang. Totoo pala ito. Diba? Salamat naman sa iyo, Roque, at na dahil sa kadaldalan ng bunganga mo, nalaman namin. Okay? So, masabi ko lang ho dito, dapat na po talaga magpaliwanag ito si Digong Duterte. Diba? Kasi para sa akin, walang mali na magdala ng mga materyales para ikumpuni sa mga nasira ng part ng Sierra Madre ng BRP Sierra Madre ng barko ho natin. Kasi kawawa po ang ating mga sundalo na nakapandeploy doon. Diba? Dapat nga ho sana maglagay na po talaga doon ng parang gawa ng paraan ng administrasyong Marcos na para bang baguhin na lagay ng parang bahay, magagawa yan ng administrasyong Marcos basta gustuhin niya, di ba? Basta masabi lang po natin dito, pagkakaalam ko dito, walang pananagutan o walang pakialam ang Marcos administrasyon ngayon. Kung ako ang presidente, sasabihin ko, wala akong pakialam kung may secret deal kayo dahil hindi po yan na isa publiko, no?
kung ano ang pamamalakad ko ngayon, yun ang tutuparin ko. Magpapadala ko ng mga gamit para ikumpunok yung punoy sa mga nasira o mga kinakalawang sa part ng BRP Sierra Madre ho, mga kasyon. Yan dapat ang gawin ni Mr. President Bongbong Marcos. Wala siyang pakialam doon dahil ang dapat managot doon at dapat magpaliwanag si Digong Duterte. Hindi siya, mga kasyon, mga kakamping. No? Kaya kung para kay Roque, tayo ang nagpo-provoke para magiging aggressive ang mga Chinese, hindi po tayo nagpo-provoke. Ang mga Chinese lang ang masyadong assuming. Kasi nga po dito, sa secret deal na ito, kaya sila gumaganyan sa West Philippine Sea. Kung hindi nagkaroon ng investigasyon sa Senado, hindi pa ito natin malalaman, mga ka-action, mga kakamping. No? So maraming salamat, Atty. Claire, sa pag-allowed mo ng inyong video ho, no? Maraming salamat po sa inyo. And then maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.